Magandang umaga! Nandito tayong muli upang pag-aralan ang asignaturang Araling Panlipunan at tayo ay nasa ika-6 at ika-7 linggo na. Ang ating aralin ay pakikilahok sa mga insaytibo at proyekto ng komunidad. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matututuhan mo ang insaytibo, proyekto ng komunidad at ang iyong pakikilahok sa mga proyektong ito na nagsusulong ng natatanging pagkakakilanlan ng komunidad. May katanungan para sa inyo ang ating dalawang kaibigan. Naranasan mo na bang lumahok sa mga proyekto o programang pangkomunidad? Alin sa mga gawain na nasa mga larawan ang nilahukan mo na? Masdan mo ang mga larawan na ipapakita. Ang unang larawan ay pagsali sa poster making o slogan making. Ang susunod naman na larawan ay tree planting o pagtatanim. At ang pangatlong larawan ay pagre-reseklibo o pagre-recycle. Basahin natin at intindihin ang kwento. Makakaya kong magkakaisa ni Anibay F. Santos. Maraming binago ang COVID-19 sa mga buhay natin. Ngunit sa kabila ng pandemyang kinakaharap ng ating bansa, maging ng buong mundo, nananatili pa rin nagkakaisa ang mga mamamayan sa barangay May Pag-asa. Bawat tahanan ay nagpapanatili ng kalinisan ng kanilang kapaligiran. Pagwawalis, pagdidisinfect at tamang pagtapon ng basura ay kanilang nakagawian. Ang pagsuot ng face mask ay hindi nila kinakalimutan. Isang di panglayo sa bawat isa ay kanila ding tinatandaan. Lahat ay nag-iingat upang maiwasan ang pagkalat ng virus na kinatatakutan. Maging ang pagtatanim ng mga halaman ay kanilang pinagkakaabalahan. Magulang at mga anak ay sama-sama sa paghahalamanan. Mga bunga ng tanim nilang mga prutas at gulay ay kanilang napakikinabangan sa oras ng pangangailangan. Para sa kanila, ang pagsugpo sa pandemya ay kailangang makakaya kung sila ay magtutulungan at magkakaisa. Napakahalaga ng ating pakikilahok sa mga proyektong naghahangad ng pagsulong ng pagkakakilalan ng ating komunidad. Kahit anong uri pa ng komunidad, maliit man o malaki, ay maisusulong ang pagkakakilanlan nito kung ang mga mamamayan ay nakikilahok at nagkakaisang gawin ang mga proyektong naaayon para dito. Narito ang mga paraan upang makalahok sa mga proyekto o mungkahing gawain na nabanggit sa nakaraang aralin. Ang unang mungkahing gawain o proyekto ay ang Clean and Green Program. Narito ang mga halimbawa kung papaano ka makakalahok. Una, maaari kang maglinis ng iyong kapaligiran o magpasama sa nakatatanda upang maglinis ng ilang bahagi ng iyong komunidad. Pangalawa, tamang pagtatapon ng basura. Pangatlo, makilahok sa paggawa ng poster o slogan na nagsusulong para sa kalinisan. Ang pangalawang mungkahing gawain o proyekto ay ang Sagip Kalikasan. Narito naman ang paraan kung paano ka makilahok. Una, maaari kang manghikayat ng iyong kamag-aral o kaibigan na magtanim ng mga puno at halaman sa iyong komunidad. Pangalawa, maaari ka ring gumawa ng poster na nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga puno. Pangatlong mungkahing gawain o proyekto ay ang pagpapahalaga sa mga tradisyon, kultura, pagkain at produkto ng komunidad. Narito ang maaaring gawin. Pagsali sa paggawa
ng poster o slogan na nagpapakita ng pagmamalaki sa sariling produkto. Pakikilahok sa mga tradisyonal na pagdiriwang sa komunidad. Pagsali sa paligsahan ng pagluto ng kilalang pagkain sa komunidad. At pagtangkilik sa sariling produkto. Pagsali sa mga street dancing na bumubuhay sa mga katutubong sayaw. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, masdan ang mga larawan. Alin sa mga larawang ito ang proyektong ginagawa sa inyong komunidad? Lagyan ng check kung ginagawa mo ito at X naman kung hindi. Maaaring gawin ito sa iyong kwaderno. Narito na ang mga larawan. Ano ang iyong sagot para sa lahat ng bilang? Isinasagawa ba ang mga gawaing ito sa iyong komunidad o hindi? Narito ang mga posibleng sagot. Una, check. Ikalawa, check. Ikatlo, check. Ikaapat, check. At ang ikalima, check. Maaaring mabago ang mga sagot ayon sa iyong karanasan sa komunidad. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, ilagay sa gitna ng hugis puso ang iyong larawan. Sa tapat nito, isulat mo ang mga proyektong mayroon sa iyong komunidad na nais mong salihan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Alamin ang mga proyekto ng iyong komunidad sa tulong ng magulang o nakatatandang kasapi ng pamilya. Gamitin ang graphic organizer sa pagsagot. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Mga proyekto sa ating komunidad. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, iguhit ang bilog kung ito ay paglahok sa gawain na nagsusulong ng natatanging pagkakakilanlan ng komunidad at kahon naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, pagbibigay ng libreng bakuna sa mga bata sa komunidad. Ang sagot ay bilog. Pangalawa, paggawa ng poster making at slogan na nagsusulong na masagip ang kalikasan sa polusyon. Ang sagot ay bilog. Pangatlong bilang, pagbibigay ng pagkain sa mga nasalanta ng bagyo. Ang sagot ay bilog rin. Pang-4, pagsali sa street dancing na nagpapakita ng katutubong sayaw. Ang sagot ay bilog. At ang panlima, pagtatanim ng mga puno at halaman sa komunidad. Ang sagot dito ay bilog. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig. Paalam!